aralin ito. Ating ngayong tatalakayin ang ayos at pagpapalawak ng pangungusap. Unahin na nating alamin kung ano nga ba ang ayos. Ang ayos ay tumutukoy sa isang pangungusap na mayroong pagkakasunod-sunod ng mga salita. Sa pamamagitan nito, mas naiintindihan natin o mas malawak at mauunawaan natin kung ano nga ba ang nakapaloob sa pangungusap. Sumunod naman ay ang pagpapalawak. Ang pagpapalawak naman ay pagpadagdag ng mga impormasyon o detalye upang mas maging kawili-wili at mas malawak ang impormasyon na nakapaloob sa pangungusap. Dumako naman tayo sa mga uri ng ayos ng pangungusap. Una ay ang direkta. Dito, nauuna ang paksa, sinusundan ng panag-uri. Halimbawa, ang aso ay tumatahol. Ang paksa ay ang aso at ang panag-uri naman ay tumatahol. Sumunod ay ang baligtad. Kung sa una, sa sinasabing direkta, ang nauuna ay paksa, dito naman sa baligtad, ang nauuna ay ang panag-uri at sinusundan ng paksa. Halimbawa, tumatahol ang aso. Dumako naman tayo ngayon sa mga paraan ng pagpapalawak ng pangungusap. Una na lamang ay ang pagdaragdag ng mga pang-uri. Ang pang-uri ay naglalarawan sa mga pangalan. Halimbawa, ang mataba at ang malaking aso ay tumatahol. Sumunod naman ay ang pagdaragdag ng mga pang-abay. Ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, o iba pang pang-abay. Halimbawa na lamang ay, ang aso ay malakas tumahol. Sumunod naman ay ang paggamit ng mga parilala. Ang parilala ay grupo ng mga salita na nagsisilbing isang unit. Halimbawa, ang aso ay tumatahol sa hardin. Ang huli naman ay paggamit ng sugnay. Ang sugnay ay grupo ng mga salita na mayroong sariling paksa at panag-uri. Halimbawa na lamang dito ay, ang aso ay tumatahol dahil naririnig niya na ang doorbell. Kung kayo ay naguguluhan pa rin sa aking inuulat, ako ay magdaragdag pa ng isang halimbawa. Halimbawa, ang simpleng pangungusap ay ang bata ay naglalaro sa parke. Kung mas palalawakin at daragdagan ng detalye ang halimbawang iyon, masasabi natin na ang bata ay masayang naglalaro sa parke. Doon nagtatapos ang ating talakayin. Nawa ay may natutunan kayo at maraming salamat.